Hindi ito ikanti importasyon nito, hindi pa lang iti technical control. Ti oras, 20 minutos tinapalabas ti oras de las 2. Amom kadi at ikamatis ket may bilang a prutas uri masansan ngay bilang dayto anateng, may bilang dayto a prutas may papan iti botany, diti Pilipinas, masansan ang milalaok ti kamatis iti sinigang, menudo ken kare-kare, ken pagsausawan. Ti kang runaan na lugar diti paglian ngagmulmula ti kamatis, Dagiti sintomas ang makapaspasar ti hyperthemia ti maysa nga tao. Umuna, saan na makapagsarita nga nasayaat wenno nalawag. Maikadwa, saan na makontrol ti panagtagerger ti maysa nga individual. Maikatlo, makapasar ti panakaulaw, arig na nakabanbanog ken disorientasyon. Ken maikapat, tapan nakapukaw ti memorya. Ana dagiti benepisyo ti pariya. Ti pariya ket makatulong amang kontrol ti asukar iti dara, nangruna karigiti diabetes, mangpapigsa ti immune system, makatulong amang tunaw ti makan iti bagi, mangpababa ti tsansa ti sakit ti puso. Kasano nga nang rugi ti kalendaryo? Idiem mo na nga panawon saan pa'y nga nakaimprinta dagi ti kalendaryo no dikat makitkita daytoy iti tanga-tanga. Iti pagilian tayo dati awagan da nga Tidoroi Constellation. Banbantayan da nung umatot ti Orion Constellation nga mauawagan as Seretara. Ngayon dotan kat maususaran ti Gregorian calendar nga nakabase ti panaggaraw ti bulan kasi ti full moon ken new moon ken dagiti planeta. Simmar no ditoy ti Roman calendar nga kapaday ti 12 nga zodiac signs. Tinagan ti aldaw iti maysa lawas kat nakabase karay di planeta init ken iti bulan. tunggal sumungsumbat tayo iti telepono masansan na madakdakamat ti sarita nga hello. Nga manakaditi sarita nga hello. Ti hello ket san met at talaga amay sa wagas iti panangkablaaw no di ket may sanagan ti babae. Ni Margaret hello ti fiancé wenno ti ayaten mismo ti inventor ti telepono ani Alexander Graham Bell. Ti sao nga hello ti umuna sarita at dinakamat ni Bell iti initial test iti invention na. Kaya nagpapanita, ket iso ti pangbunga da sarita tunggal sumungsumbat dagiti tattao iti telepono itintero alubong. Dito'y pagilyan ti espiritu ti bayanihan kat maysa panagkaykaysa ti komunidad. Panangtulong karagiti daduma saan nga mangnamnamay ti gungunatap no maragpat ti maysa panggap. Karagiti mun una nga aldaw idi dagiti balay kat naramid karagiti nalalagaan nga materyales kasi ti bulong tinyog ken kawayan no kaya ti akin balay ti umakar iti sabali a lugar ag titinulong dagiti agkakarubang amang bagkat tapno maiyakar ti pagtaingan. Apay saan nga ag-snow dito'y Pilipinas. Ti Pilipinas ket asideg iti Ecuador amang itunda ti tropical a klima. Ti kastoy a klima ket adalaeng ti dua a panawen. Summer ken rainy season. Ken masansana na pudot ti panawen. Tapno ag-snow iti maysa a lugar. Masapul a bumaba ti 0 degrees Celsius wenno nabababapay asaan na mapaspasamak dito'y Pilipinas. Tuloy apot intay panagtirin ng gay mga kabombo 2019 na idea na iyada sarapo at ti kalikagom nga maipababa ti criminal liability awon na ti tawen apo ti criminal liability ang mga kabombo ngem na iget apo nga kinondenar ti kadwan na areto yung mga kabombo si puta adu dagitay patsenda ang masalungasing agapo-apo itiretoy nga kalikagom mga kabombo ngem tatta after how many years? Well, from 2019, 2020, 21, and 23 and 4, 25 after 6 years mga kabombo narwayen arigitay nag-value mga kabombo nga itilaksida po ang ako natay di ko po arigitay 9 to 12 years old haan paya po nga mature ti panagpanpanunot da haan da paya po nga kaya iti agdesisyon para iti bagbagida. That's why digito ya po nga tawtawen ket numan agaramid da po iti saan nga mayan nato pa po iti linteg wenno may salungas may salungas nga po iti linteg ket it's because dalaeng nga po karigitay epekto or how do we call that? Dataya po panaka
epekto apo iti aglawlaw, or di kitay makitkita da, or di kitay suruten da, or magpasurut ka da kwada po nga natataingan ng runa apo di kitay aday ti sindikato, mga kabumbong. Iso nga di kitay po agbasol, or ti kunatayo po nga may bilang da po children in conflict with the law, mga kabombo. Nga nagito ya po kat may ibilang nga biktima po ti circumstances, mostly nga ro da po gapo iti kinarigat iti panagbiag, gapo nga ro da po iti sindikato, kita po ti rason na po ti kaadwan ang runa po iti biyang Jack Mariro anang hensya UNICEF tibiyang di pagilyan tayo po nga Pilipinas iti mangkonkondena na po deto ya progress or deto ya po nga proposal idi nga mang pababa po jay minimum age ti criminal responsibility dito yung paghilyan tayo nga Pilipinas, di ba? From 15 below 15 years old ken haan na po nga na ngat-ngatong 18 years old, mga kabombo, they will be belong or they will be called children in conflict of the law, mga kabombo. Haanda po nga mabalin nga mabalod, haanda po nga mabalin nga mapan gyan karigitaya po digitaya po natainganan iti pagbaludan at atirason na po itilintor tinakayatada ya po itilinteg, mga kabombo ketap no maliklikan na po ati pan nakaabusar digito ya po nga menor de edad wenno digito nga ubing iti unega po iti pagbaludan kasi masapula po nga maproteharanda base po itilinteg tayo dito paghilyan tayo nga Pilipinas. Kemno Jack Mariro, mga kabombo iti biyang iti Estados Unidos, mararami da po, detoy, nga uray, manot tawen, nalibataw, numanawin na tatayan, nawababa, uray, haan na po nga below 15, or below 15 ko na tayo, nagarami da po iti, deto ya po krimen, mga kabombo, akit may ka na po iti pagmen-naan, ngahan nga kasapo dito ipaghilyan tayo nga Pilipinas, mga kabombo, nga itatan ada digitaya po ma-involve iti krimen like even rape, anapay haan na nga iti biyang po iti droga, even murder, mga kabombo, adan digitaya po menor de edad ma-involve karagito ya po nga krimen, mga kabombo. Isong ikisa po tinarway, sumagmamano, let's say, mga kabombo, nang runa po itireto yung napalabas, napalabas po nga aldaw, dito ya po pan nakatay, iti may sa po menor de edad, iti mismo nga uneglae nga po, dito pagtenganda, mga kabombo, usara, iti dito may sa nga gym equipment, anapay, nabuong lang nga po nga bote, nga ti sospek po, ket digitay menor de edad, mga kabombo. But ti question, kareto'y kastuya po, ang krimen nga inaramid da, mga kabombo, allegedly, ket agtalina eda po, nga Frida Nawayada, after sumagmamano nga bulan or tawen, mga kabombo, gaputa haanda po nga mabalin nga mabalod nga kas karigitiya natataingan, mga kabombo. Mapanda po iti kas kumaapo dito probinsya nga Ilocos Norte, dito Syudad Tilawag, we have the Bahay Pag-asa, no sarino nga dito ya po ang mapmapan or may ipan nagitaya po children in conflict with the law, mga kabombo, then andad to nagitay interventions, mga kabombo, ang dalanin da, tapno no ma-rehabilitate da ang mga kabombo. At gapu-apo, itireto yung iti pagilian nga Pilipinas, mga kabombo, kata
at naganan na dito po Juvenile Justice and Welfare Act dito pagilyan tayo po nga Pilipinas. Kita haantay nga mabalin nga ikulong rigiti menor de edad mga kabombo ang ikakas karigiti natataengan wano digitay 18 years old ag pangato mga kabombo. Tada iti manggab-govern adda ati naka taday iti linteg mga kabombo nga rigito po nga menor de edad mga kabombo masapula po nga may dayuda iti anyaman na po nga panaka abusar masapul nga maproteheranda gaputa ti pamati mga kabombo ket rigito po nga tawtawen ket haan pay laeng nga po nga mature iti panpanunot da and neto po nga inaramid da at ipamati po ket epekto lang po iti nagduduma circumstances po ken iti biyang iti environment mga kabombo. However, gapo kadagito po nga mapaspasamak nga kasiriting binsa-binsak itatay. Is it time, mga kabombo? Oras kadin, tapno mabalbaliwan neto po nga pamati tayo, wenno halata, mga kabombo. Para kanya ka, mga kabombo, pangurayan tayo ni Attorney Kid Ruiz Castro, at no mas ibin-sabin sa kada tayo apo deti Juvenile Justice and Welfare Act dito pagilyan tayo apo nga Pilipinas ken deti nga roda po panak deti age limita po iti criminal liability dito apo pagilyan tayo nga Pilipinas mga kabombo no siya lang ati mga kitkita maybe we should act that time mga kabombo tampay nga kumarkaro apo rigitay sitwasyon but hanamat kaya ta nga sawen nga ti amin na po nga maibilang nga krimen ket kasjaya po nga agfall kadijaya po nga rigitay nadadagsenen na po nga panusa mga kabombo siguro rigitay lang talagang nadadagsen mga kabombo. Kaya may nagapo iti retoy, madam na mga po, itultuloy tayo ito, hindi pa lang po iti technical control. Amuyo kadi, amas magustuhan akagaten dagiti lamok dagiti tao nga addaan ti blood type O gapu iti lactic acid ang mga trakar kadagiti lamok irinto. Adagiti blood type A kadadaan ti kabasita na tsansa akagaten ti lamok. Dagiti nas kenaliklikan mabisbisin ti maysa nga individual. Umuna saan nga minom ti kape wenno arak no awan pulos ti naiponeg at taraon. Maikadwa saan na makiririg gaputan narigat a kontrolen ti emosyon no mabisbisin. Maikatlo saan nga agtumar ti agas. Ken maikapat saan nga uminom kadagiti na alsem nga mainom gaputa posible amang itwan dadaytoy iti gastroenteritis. Apay kasapulan ti agbalin a nadayaw. No si kaket na dayaw, mangipakita dato iti respeto iti pada nga tao. Ken mangipakita iti panangbigbig mo kadakwada, kas anak ti Diyos. Di panangipakita iti respeto, ken panagbalin ang nadayaw, ket makatulong iti pada nga tao. Tap nagbalin na komportable, ken makatulong datoy ang makabukel iti napintas a relasyon. Usto pa nagtagibentap nagtalinaed na pintas tingipen na. Agusar ti toothpaste nga dan ti fluoride. Agsipilyo tingipen ti mamindwa aging gay ti talo daras ti maysang aldawa. Agusar ti dental floss. Suktan ti sipilyo kada talo a bulan. Regular nga agpakonsulta ti dentista. Isardeng ti panagsigarilyo. Anti-criminality tips ti physical injury. Umuna, liklikan ti makiririg wenno makiapa. May kadwa, liklikan di kiti managpudpudot ti ulo na wenno naranggas nga tattao. May katlo, no wen ken mabalin, liklikan ti makiapa. May kapata, liklikan tagusar ti legal nga druga ken limitaran ti panaginom iti arak.
So tuloy-tuloy po ti programa tayo Bombo wano Duralex Lex. Tuloy-tuloy po din tayo panagdiri ng gay. Itireto po nga malem ti Domingo. Itireto po nga gundaway. Mapadayawan tayo na po nga makainuman ni Attorney Kid Ruiz Castro. Ken kastamera po. Kadwa tayo itireto nga malem ti Bombo Radyo Bagyo. Babayan kani Bombo Nove Organo. Iti Duralex Lex lang yung mga kabombo. So Attorney, naimbag nga malem mo. Live tayo iti Bombo Radyo. Ma'am, ken kastamit ten dagiti nayat nga dumdungeg kada tinalatak nga programa yo. And of course, te ko na yung arod dati pigayem iti Bombo Bagyo. So digiti amamu tayo nga datay Bagyo si atmet nga panagdingdingeg yo itang malem. Ken kastamit ten of course dagiti dingdingeg dito lugar tayo. So nakita kami actually DJ ma'am deti na i-post via nakita iti post iti Bombo Radyo La Union may panggep iti ubing dete dinangran na te pada na nga ubing. So I am so saddened to see these acts na being done in the school premises. So yung school is supposed to be yung safe haven ng mga kabataan dahil doon lang sila, I mean sa bahay and of course sa paaralan na they are expected to have that kind of protection na they are safe. Pero ang nangyari, it so happen na meron pang pang-aabuso na nangyari doon and may pambubugbog tayong nakita. So nakakalungkot na isipin na what went wrong. Bakit humantong sa ganon? So we can, of course, we cannot put all the blame sa ating mga eskwelahan dahil hindi naman nila namomonitor lahat and they cannot control the minds of these children. But then again, ang gusto lang nating iparating is that sana kasi gawan seryosohin ng eskwelahan ang pag-implement ang ating tinatawag na Anti-Bullying Act of 2013 and of course para palawigin pa yung kaalaman ng mga kabataan na when it comes to yung mga krimen, they are not 100% na exempted from any form of criminal liability. Kasi tayo pa kasing tayo pa na nasa edad, yung nagbibigay sa kanila ng idea na kapag merong manakit sa'yo, okay, so sumbatan mo ng equivalent na pananakit din. Kasi nga, you have the right to protect yourself. But then again, the law does not say so completely na they are exonerated or hindi sila pwedeng managot sa ilalim ng batas. And that is clearly wrong. Kasi pati tayo din na nasa edad na tayo, that's what we were taught of. Yun ang naturo sa atin. Kasi when it comes to children, wala na yan. Wala na siyang kasalanan at wala na siyang wala na siyang pananagutan sa batas, which is not correct. Kasi although nagkaroon ng tinatawag na revision sa ating batas, kasi sa ating revised penal code, particularly Article 4, so syempre dinefine niya dyan yung mga what constitute criminal liability. So of course, in common parlance or yung sa ating yung mga non-lawyers, so when you talk about criminal liability, so meron na yang of course violation of a particular criminal law. So merong may inherently evil na ginawa doon sa isang individual. Okay, although meron tayong special penal laws na nagsasabi na although that would not constitute a crime kasi nga wala namang inherently evil the act na ginawa, but then hindi yan yung natin. Gusto lang nating emphasize ngayong araw na to na when it comes to children, although we have the RA 7610, okay, meron tayong tinatawag din na 9262 na nagpo-protect sa karapatan ng mga bata, but in the end, hindi pa rin sila purely covered. Hindi naman, it's not our intention na parang takutin yung mga kabataan tungkol sa takutin sila na hindi sila matatakot silang magsumbong sa mga
ating mga otoridad, but then hindi yon. Ang pinupunto natin, yung mga umaabuso din ng mga kabataan na gumagawa ng krimen or pang-aabuso or pananakit sa kanilang kapwa kabataan. Kasi pag tiningnan mo kasi doon sa revised penal code natin, ma'am, maliwanag na binanggit nila doon na when it comes to criminal liability, hinighlight doon na when it comes to criminal liability, ma'am, ang age of criminal liability before under the revised penal code is 9 years old below. Kaya lang kasi when there is now what we call yung etong Juvenile Justice and Welfare Act, so this was amended wherein when it comes to criminal liability, tinaasan sa 15 years old. Okay, so sa 15 years old to 18 years old, there is now what we call determination of determination of yung kanyang discernment or kung kailan niya yung ibig sabihin when you talk about discernment, ma'am, yung kapasidad ng isang individual na alam niya kung ano ang tama at mali. So, doon sa revised penal code natin, yung luma nating batas, doon sa kanyang provision, before this law, I think this was 2003, 2003, I mean, yung ating, or 2006, if I'm not mistaken, yung ating Juvenile Justice and Welfare Act, inamend niya kasi itong provision na to doon sa ating revised penal code kung saan yung age of criminal liability na pwedeng panagutin na ang edad na 9 years old above, inamend ng batas na Juvenile Justice and Welfare Act wherein na yung age of criminal liability would start at the age of 15. Okay, so from 15 to 18, so 18 years old kasi above is already an age of majority. So pag 15 to 17 na yan, ibig sabihin, there is now what we call determination of yung tinatawag nating discernment or meron bang kaalaman yung bata sa kanyang ginawa. So, when it is, kung ibig sabihin na kung meron siyang kaalaman doon sa kanyang ginawa, pwede pa rin siyang managot sa batas through a what we call suspended sentence. So, ibig bang sabihin na yung isang kabataan na 15 years old to 18 years old ay wala siyang pananagutan sa batas? The answer is no. Only that yung kanyang kaso ay magiging hindi pa siya, yung kanyang penalty to be imposed, which is imprisonment, would only be suspended. So when we say suspended, delay lang po yan. Made-delay lang po yan. So yung ibig lang sabihin na at that point, pwede siyang i-undergo sa tinatawag na intervention program ng DSWD. So kukupkupin ng DSWD, but then again, pwede po siyang managot pa rin sa batas at makukulong siya sa kanyang krimen na ginawa. But then, moving forward, pag tinitingnan mo kasi, yung ano natin, ma'am, yung kung titingnan mo yung mga krimen na nangyayari ngayon sa ating lipunan, if you try to look at it, pababa ng pababa yung mga taong involved in a criminal offense. Okay, sa krimen, pababa ng pababa. So, ngayon, pag titingnan mo, before siguro, medyo pwede pang i-attribute mo na noon, pwede siguro mas mataas sana ang age of criminal liability. It's because, syempre, hindi rin natin maiwasan na yung mga kabataan, di nila masyadong alam ang ating batas. So, they are not aware to our laws. So, tendency would be, even in their subconscious, hindi nila alam yung kinalang ginagawa. So, they might commit violation of the law na handa mapakpakadaan, ma'am, di ba? Nga naramid dagayim, ti may nga banag, it is not in accordance with law. So, that was, no, siguro, idi mabalin nga excuse. Kasi awam mo't iti makunkura nga access da iti information. Now, no kita mga minan, ma'am, ubing pela ang amunat ag cellphone.
So they have already better access to information. So nababasa na nila yung mga napapanood nila through their cellphones, yung kung ano yung mga information na gusto nilang alamin tungkol sa isang bagay. So sa kanilang mga aksyon, hindi na pwedeng dahilan na wala silang kaalaman dyan, dahil kung sila na mga bata na ituro ng maayos yung ating paggamit ng teknolohiya, so they have already access to information. So kung may duda sila, pwede nga nilang i-search. So ngayon, moving forward, kaya tayo naman ay, if we are given the chance na tanungin regarding dito sa pagbalik doon sa edad ng age of criminal liability na babaan to 9 years old, tayo, just like in other jurisdictions or other country, ginagawa na nila ngayon. Kasi nga, pati rin sa other countries, ganun na rin ang nangyayari. So, ngayon, hindi na rin pwedeng excuse ng mga kabataan na, oy, wala akong alam dyan. Di nga namin narinig through the radio. At di pa namin nakita yan through social media. Hindi naman pwede kasi Google nga lang sila, makita na nila yung information. So, they have already all the means to access this information. So, kung ang batayan ng hindi pagbaba sa edad ng age of criminal liability ay dahil sa kakulangan ng information, parang hindi rin tayo sang-ayon po doon. Okay, so marami na silang paraan para ma-access ang tamang informasyon. And of course, we are just, tayo naman, we are just trying to, pag tayo pinagyan ng pagkakataon na magrekomenda, it's because tayo naman, i-recommend natin yung pagbaba ng age of criminal liability. It's because, para una, at an early age, dapat yung mga kabataan, meron dapat silang, yung disiplina ba ma'am? Hindi naman natin kagustuhan, hindi rin kagustuhan ng batas na sila ay parusahan in the first place. Kaya lang kasi kung wala silang kinakatakutan din na penalties to be imposed, gaya ngayon, ang alam nila, pagdating ng basta sila ay considered a child na below 18 years old, wala silang kasalanan. So because of that knowledge na alam nila, yun ang nasa isip nila, akala nila hindi sila mananagot. Ngayon, kung nakikinig sila ngayon or nanonood sa iyong programa ma'am, at doon din sa ating kasama sa Bombo Bagyo, so yung mga nakikinig ngayon, that is not actually true. Kasi gusto nating iparating na nung nakita ko nga yung video, sa tingin ko naman yung age ng mga high school students na to is more than 15 years old. So ngayon, moving forward to that, again, ang gusto nating emphasize na yung mga kabataan, ang tanong lang kasi dyan, pag mayroong ganyang mga incident, ang tanong kong una dyan is that, para i-determine ang kanilang discernment or meron ba sila, di ba nila alam kung anong tama at mali. So, the fact na di ba yung sinaktan niya, yung kapwa niya bata, nakikita mo nang umiiyak yung sinaktan mo. So, ang bottom line doon ng discernment sa akin kung yun kaya ay gawin sa'yo, are you happy with that? Diba? Pag igawan ka ng physical na pang-aabuso, bubugbugin ka, magiging happy ka ba? The answer is no, di ba ma'am? So, sabi ko naman, sa ating mga kabataan, huwag nyo pong gawin yan. Kasi that might put you into problem in the future. Kasi pag 15 years old to 18 years old, okay, ang gagawin lang ng DSWD, magkaroon ng intervention program. When we say intervention, aalalayan ka lang. Pero does it mean that you are not criminally liable? Can you not be made criminally liable? The answer is no. Pwede ka pa rin managot. Kasi pag yan is proven to be with discernment, nasa tamang pag-iisip ka, kahit na bata ka between 15 to 18 years old, yung inyong pagkakulong will only be suspended. Yun ang right term dyan, suspended. So hindi siya ibig sabihin na 100% na hindi ka na makukulong. Hindi po. Sa mga kabataan, pag 15 to 18 years old, if the victim will push through with that case,
at ikaw ay mapatunayan na nagkasala, so between that age of 15 to 17, merong intervention program, ilalagay ka sa DSWD, so masaya ka ba na nandun ka lang sa mga pangangalaga ng DSWD, yung nabanggit mo ma'am na bahay silangan, for example, o mga drug related cases na ginagamit kayo. So, kaya nga as early as you are, na bata pa kayo, tinuturuan na kayo na bawal itong gamot na to, ito yung kanyang, di ba, binabanggit na sa inyo kung anong characteristics ng mga bawal na gamot, kasi nga gustong i-prevent ng eskwelahan na kayo po ay ma-involve sa ganyang klaseng aktibidad na bawal po sa ating batas. Ngayon, yun nga, syempre meron na kayong knowledge. So, 15 to 18 years old, sabihin natin na below 18, minor pa kayo, but then sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act, ang 15 to 18 years old means na pag ikaw ay edad 15 to 18 and you acted with discernment or meron na kayo sa tingin ng batas or means sa tingin ng circumstances surrounding the commission of that crime, nakita nila na meron kang discernment or nasa tama ka ring isip nung ginawa mo yan, so you can be made criminally liable only that you will be undergoing intervention program through DSWD, pero pagdating ng age of majority, kulong ka pa rin. Okay, suspended lang po yung inyong sentensya. So upon reaching that age, ikukulong ka pa rin. So gusto nyo bang mangyari yon? So yun ang punto natin, na huwag kayong mag-isip na wala kayong pananagutan. Yun ngang 15 years old below. So I remember one time, ma'am. Yes, sir. Let me share. Meron ngang nangyari na isa kong estudyante na she's already a mother that time. So meron siyang anak. So it so happened na yung kanyang anak na 3 years old, merong dun sa kanyang puwit, may mga lacerations and the like. May mga sugat. So, ngayon, ang nangyari, siyempre, yung sabi daw sa barangay nila, hindi daw pwedeng ipakulong yung bata kasi yung edad ng bata na yon is 14 years old. Yung nanggahasa doon sa kanyang anak na 3 years old. Okay, so napaisip ako, tama naman. Kasi according to the revised penal code, age is an exempting circumstance. Okay, exempting circumstance yan for criminal liability. But then, when you talk about a crime, pag-usapan po natin ang krimen, dalawa pong liability that would arise from a crime. Kung hindi yan involved ay isang government official, walang administrative case, syempre. Kasi dahil batang yung pinag-uusapan natin, dalawa lang yung liability that would arise to a particular crime. So ngayon, anong liability yon? You might ask. Ang criminal liability would be, una, criminal liability, and pangalawa is civil liability. Kasi nga, according to the revised penal code, particularly Article 100, ang nakalagay po doon is that every person criminally liable is civilly liable. Okay, going back to that example na ginawa ng 14 years old na bata. So, sabihin natin na, sir, the meaning, below 15 na yan. So, tama naman. Kaya nga, tama naman na pagbabasehan natin etong Juvenile Justice and Welfare Act, hindi talaga pwedeng panagutin criminally yung isang 14 years old. Kasi nga, below na siya doon sa 15 to 18. Okay, so tama naman. But then, I always remind yung mga kasamahan din natin or yung mga tagapaginig natin na when you talk about criminal liability, gaya ng sinabi ko kanina sa Article 100 of the Revised Penal Code, every person criminally liable is civilly liable. So ngayon, yung isang 14 years old
will be not criminally liable. Kasi nga, below 15. Okay. Kaya lang, binanggit ko rin na every person criminally liable is civilly liable. So ngayon, when you talk about criminal liability kasi, ang pinag-uusapan natin dyan ay kulong. Yung penalty is kulong. Kaya lang, pagdating po sa krimen, hindi lang po kulong. Kayo po ay may civil liability na kayo po ay pwedeng magbayad. Okay, so going back to our example. So sabi ko, okay, sabihin natin na he is not criminally liable, yung 14 years old. But then, he cannot be excused of civil liability. So, danyos sa bata yan, sabi ko. So, approach lang po kayo kung hindi nyo po afford, sabi ko, yung assistance ng private lawyer. And, of course, tayo po kasi ma'am nasa gobyerno, we cannot practice. Limited lang yung ating practice sa ating pag-guest sa radyo, sa pagbibigay ng knowledge. But then we cannot, kasi nga may istorbo din yung ating trabaho pagpunta sa korte. But moving forward to that, so sabi ko sa estudyante ko na may anak, you better go to the PAO office, magpasis na kayo doon. Subukan yung mag-file ng case doon sa 14 years old. Kasi nga daw, pumunta daw sa isang barangay, tinawanan lang sila kasi nga wala daw criminal liability. Tama naman yung barangay. Kaya lang kasi, in that particular scenario or incident, yun nga, walang criminal liability that 14-year-old child can be made civilly liable. So, moving forward, ayun, pinagbayad yung bata ng danyos. I really do not know kung saan sila nakarating. Kung nakarating din sila sa prosecutor. So, instead of filing that case against that child, parang nagbayad na lang siya ng danyos. Kasi nga, when you talk about crime, dalawang liability na pinag-uusapan. Criminal, hindi siya nakulong, kaya lang pwede siyang managot civilly. Kaya nga, yung sa mga kaso sa eskwelahan, gaya ng pangbubugbog, yan, yung halimbawa, sabihin natin na that child is below 15 years old, pero pwedeng panagutin ang bata na yan civilly. So, ang tanong na naman ng iba, paano mananagot yan? Bata naman. So, that would be, of course, addressed by their parents. Ipapasa lang sa parents yung kanilang obligasyon na pagbayarin yung bata na yon in behalf of that child na nanakit sa kapwa niya bata, pwede rin siyang managot sa ilalim ng batas civilly. So, that is actually on top of kung babasahin nyo po yung ating batas, kung titingnan nyo po, ang ating particularly doon sa Republic Act 9344 or an act establishing Comprehensive Juvenile Justice and Welfare Act, yung binanggit natin, Section 6 nandun, a child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempted, tama po, from criminal liability, but of course, does not include from exemption in civil liability which shall be enforced in accordance with law. So pag titingnan mo rin, ma'am, yung ating Barangay Council for the Protection of Children or BCPC on Children at Risk, dapat daw pagdating po sa mga ganyang edad na 15 years old below, although they are exempted from criminal liability kasi nga below 15, but then under the Children at Risk, gagawan po dapat yan ng tinatawag nating pink blatter na yun nga, yung gagawan pa rin yan ng report. Hindi siya hinahayaan lang. Kasi merong nagsabi sa akin, I'm not saying all. Kaya lang we have to give information to this, yung mga authorities din natin na tingnan ulit nila yung ating batas ang tungkol sa binabanggit nito na meron palang manual handling cases of children at risk and children in conflict with the law. Doon sa PNP manual, nakalagay pala doon na they are obliged to still conduct initial investigation pertaining to children involved in a particular crime. Hindi lang siya hinahayaan and magkakaroon yan ng pink blatter o record yung bata na yon.
So, going back, ang pinupunto natin dito is that this is to remind children na it's not because they are children, wala na silang pananagutan. Okay, 15 years old below yan, ma'am. Kaya lang, mga bata, lagi niyong tatandaan na pwede kayong may storbo sa inyong pag-aaral. O yan, magagawan ng blatter, gagawan din kayo ng monitoring. So, syempre, pag minomonitor kayo, how does it feel, di ba? Or kukunin kayo, ilalagay kayo sa kustodiya ng DSWD. So, maapektuhan ang iyong pag-aaral. Yung inyong kalayaan na maglaro or whatever gusto nyong gawin, considering na bata kayo, hindi nyo na magagawa dahil nga you will might be under investigation by the PNP, magkakaroon pa kayo ng pink blatter at pwede parang ground yan for expulsion to the school. Sa ilalim ng ating tinatawag na Anti-Bullying Act. So, maraming consequences. Kaya, ang gusto ko lang iparating, although the law says protection to us, children, but then it should always be reminded na kayo din ay meron pa rin pananagutan sa ilalim ng batas. It might not be imprisonment na ikukulong kayo, pero pwede kayong panagutin ng civilly, pwedeng magbayad ang inyong mga magulang dahil sa danyos na binigay ninyo sa inyong mga kaklase or yung kapwa bata. Okay, attorney. So, attorney, before or sakbay tayo, or nung sakbay kami nga mga nag-question na kani Bombo Novel iti awano seknan iti reto nga banag attorney. Please hold your line, attorney, at intay pa laing iti sumagmamano pamalagip iti technical control, attorney. Ti oras, 4 minutos tinapalabas, ti oras, tilas-tres. Amuyo ka di ati kabukla na bilang ti populasyon iti entero alubong ket makaanay iti uneg ti Los Angeles City, America. Dahil tikat basal Ana digiting masapol nga aramiden no na sunburn. Liklikan ti agtalinaed iti init ingana sa ampay ang naglaing ti kudil. Palamiisan ti kudil, usar ti labakara ken agdigos ti nalamiis a danum. Mangipan ti moisturizer kas kumati aloe vera. Uminom ti adu a danum tapno maliklikan ama dehydrate. Amuyo ka di gapo iti climate change dagiti sabong ket agbaliw iti kolor na. Gapo iti panagnato iti UV radiation goodbye ti nakaro nga ozone layer iti napalpalabas sa dekada tinangitunda ti panagbaliw iti kolor dagiti sabong. Iti panagadal iti 2020 babaen iti Clemson University scientist ti UV pigmentation iti sabong ket ngimato iti panagtulid ti panawen anang itunda ti degradation iti pollen ti sabong. Saan met makita iti mismo amata ti panagbaliw ti kolor na ngemdak kala problema daytoy kadagiti pollinators. Crime prevention tips tapno maliklikan ti karnaping. Kanayon nga nakalak ti gitirhidaw ken tawa iti behikulo. Kitay ti guma sakbay nga agbiyahe. Pakapitan iti alarm system. Kanayon nga agparada iti natalged ken lighted area. Di mo pulos baybayan dagiti napateg nga banag ituneg ti lugan. Ti sibuyas ket makaagas iti uyek ken gurigora. Basarit eksperto, ti panangikabil ti sibuyas iti dapan ti maysa tao wenno panagangot daytoy ket ininot a mapukaw iti uyek ken gurigor ti maysa nga individual. Saan nga amin na lamok kitadaan iti dengue? Tilaeng lamok nga Aedes aegypti ti mangawit iti virus ti dengue. Ngem di na kaya tasawen arumbeng nga agkampante tayo. At dapay daduma klase ti lamok ang mabalin apakigapuan ti daduma pa sakit kas iti malaria. Dagiti simple awagas tapno makatulong iti parang tagiben iti aglawlaw. Agmula iti kayo ken daduma pa klase ti mula. Saan ngagsayang iti papel? Ag-recycle iti basura. Limitaran ti panagusan ti plastic. Agbalin na disiplinado iti panagibileng iti basura. Surwan digiti ubing no kasano asalwadan ti aglawlaw.
Tips iti na-enjoy pa nagbakasyon. Umuna, kasapulan nga i-research noon niya dagiti aday ti may sa lugar. Rumbeng nga kitain numano iti budget. Masapol a planwen dagiti aramiden ti may sa lugar. I-konsiderar ti oras nga agbakasyon. Kasapulan nga i-konsiderar ti kondisyon ti may sa lugar tapno enjoy ti panagbakasyon. Dagiti napintas aglad ken aramid ti maysa nga tao. Amuna ti dumawa ti dispensar no nagkamali. Amuna dayawen ti pada nga tao. Kanayon nga agusar iti paki no adda dagiti kalikagom na. Dumngeg no adda ti agsasao. Saan aman nakiapa iti sabali nga tao. Amuna ti tumulong kadagiti agkasapulan. Dakdakkel ti tsansa nga agkagat dagiti aso no nabara ti panawena. Gapot ti aso ket alisto ang makapungtot ken mistress no napudot ti panyempo. Isu ang masapol ang mapabakunaan dagitoy tapno masigurado ti kinatalget da ken dagiti tao. Anya dagiti wagas tapno makainot ti danoma. I-recap ti gripo no saan nga osarena. Saan nga ipalubos ang nakalukata bayat ti panagsipilyo. Tarimaan na dagos dagiti perdi ti tubo wenno gripo gapot a mabalin a masayang ti danoma. Agusar kadigiti water efficient a kagamitan. Mabalin nga agensular kadigiti low flow shower heads, faucet kenda dumapaya. Saan unay anabayag ti panagdigos. Ugalyen ti panagsibog kadagiti mulay ti bigat wenno iti malem ken saan nga agusar iti hose tapno kontrolado ti danoma. Tuloy-tuloy po ti programa tayo Duralex Lex. Tuloy-tuloy po tintay panagdiri ng gaya ang itiratiya pong malem. Susubyanan tayo po ni Attorney Castro may nagpailang po itiratoy tupiko tayo may panggap po iti criminal liability po or iti panakaibaba iti tawen iti sungbat apo iti criminal liability ko na kumama kabombo. So tirato po nga malemba mga kabombo attorney income iapay nagitay saludsud mi may nagitirato ang banag. So attorney regarding nga ritay na bagamtat tayo although ko nam nga naganan haan ang kayat na nga sawen ang no menor de edad pailaing nito suspect iti dito nga krimen attorney kita haanen nga dito mabalin ang mabalod or 18 years old nanton attorney adda digitay nga min argumento ang dito taganan panakaibaba iti tawen digitay being main involved iti krimen nakit ibagada nga daritay ad-adda nga anan nahaanda nga dati makapagbaliw or instead nga marehabilitate da or mapagbalbaliw da ket baka adda pay nga dati mas garamid danto or ma-develop bijay nga practice da nga garamid iti krimen at makuna tayo iti detoy attorney. Yes, ma'am. So, actually, that is also the downside of this kasi they might be. Kaya lang, wala pa namang pagtitingnan mo when you look into the studies, particularly into this. Di ba, ma'am? Kitan tayo, pag-compararan tayo dagiti natatangan nga naganak tayo during their time and this present generation. So, idikwa, awamot iti makon ko nga, kasi when you talk about the revised penal code, that was effective 1932. So, sobrang luma na yung ating
revised penal code. So until di ko maalala kung 2006 lang yung ating Juvenile Justice and Welfare Act. So it's been too long until they made an amendment to that provision of the revised penal code through this juvenile justice na tinaasan niya yung age of criminal liability na sa tingin daw ng during the time that was a law made by then Senator Kiko Pangilinan. Siya yung nag-propose niya na sa edad daw na 9 years old, wala pa daw tamang kaalaman yung isang bata tungkol sa kanyang mga ginagawa. So yung discernment niya ay hindi pa yon kumbaga hindi pa hinog para alamin yung mga kung ano ang tama at mali sa kanyang ginagawa. So ngayon, that was and of course they compared it with other countries, kaya naisip nila na taasan yung age of criminal liability to 15. So ngayon, yun ngayong question is that nung tinaasan yan, does it mean na meron bang impacto sa ating country? Para namang yatang lalong dumami ngayon yung mga children involved into this into crimes. So ngayon tayo naman pag titingnan mo kung mas okay pala yung mas bata na age of criminal liability para mapanagot na yung mga bata diyan, bakit noon ay nakayanan naman, bakit ngayon hindi? And the more sana ngayon na mas babata yung age of criminal liability pag impose ng liability, because children now have that access to information through the use of social media. At meron na rin tong mga programa nyo ma'am na kahit yung radyo, kung wala silang internet sa kanilang mga lugar, merong ang solar na radyo, pwede nilang marinig ang yung ating diskusyon tungkol sa criminal liability. So, yung information nakakarating na kung saan-saan. Meron na silang access. The more sana nabababa yung krimen. Pero ang nangyayari, dumadami naman. Okay, so considering that would be the argument na masyadong mababa yung 9. Yes. Pero gusto nating remind yung ating mga kabataan na when it comes to the existing law under Juvenile Justice and Welfare Act, please be reminded, mga bata, na hindi kayo fully covered, na hindi kayo pwedeng makulong because of your minority. Kasi nga, meron pa ring determination of discernment between the age of 15 to 18. So, karamihan kasi, yung mga nambubugbog, na nasa edad ng high school na yan 15 to 18, so akala nila wala silang pananagutan sa ilalim ng batas. Yes. So, meron sila sa juvenile justice, if that would constitute na merong act of discernment, nako, suspended lang po yung sentence nyo. Magkakaroon pa rin yan ng desisyon. Kaya lang yung inyong pagdating ng age of majority, pwede na po kayong makulong. And syempre, pangalawa, gusto nyo ba na tumira kayo doon sa mga bahay silangan or through the assistance of DSWD, merong minomonitor sa inyo, yung lahat ng ginagawa nyo, minomonitor, gusto nyo bang ganun na buhay? Diba? So parang kontrolado na yung inyong buhay at magkakaroon pa kayo ng mga record sa ating PNP. So paano na yan kung kayo po ay mag-apply na ng trabaho? So syempre makaka-apekto ngayon yan sa whether you will be hired or not. So masisira ang inyong kinabukasan. So of course, itong programa nyo ma'am, at least nabibigyan natin ng knowledge yung mga tagapakinig, lalo na sa mga bata, na meron po kayong pananagutan sa batas. Yeah. So it's not completely that you cannot be made liable. Kahit nga 15 years old below pa kayo, wala kayong you can be made civilly liable, magbabayad kayo. Mananagot yung magulang nyo. Saan kayo kukuha ang magulang mo ng pambayad sa nabiktima mo kung sakali 15,000? Hirap na ngang makakuha ng pambaon sa'yo. Dadagdag mo pa yung babayaran civilly ng inyong mga magulang sa sinaktan mong bata. So, dami kayong magproblema. Okay, attorney. So, okay, attorney, karating agundaway, damat pagsaludsudan, ti abiyang ti Bombo Radyo Bagyo, babayan kaniya Bombo 9,
tinatimad lang nga programa. So, Bombo Nove, kumusta kayo? Dita Bombo Radyo Bagyo, kadwata niya, Attorney Kida Castro. Janis, naimbagmot lang malimukan kastamutan kan ka-attorney. So, no, dito yun Bombo Radyo, kat nasaya at mat ikasasate dito, kan mayat-matan iti panyempo. So, dito yun question ko kaniya, attorney. Adala nga iti kahit ko lang i-clarify, attorney. Nakas na banggit mo iti ngay at may pasidong iti interventions ka na delayed lang dahito na imprisonment dagito na minors nga nakaaramid iti krimen. So what if nakita nga nagbaliw da during dahito na intervention? What will happen ba, attorney? Posible ba nga mabawasan dahito na sentensyada, attorney? Okay, so when you talk about yung kasing intention ng ating intervention program is basically to restore yung ating i-restore lang nila yung well-being, okay, ng isang bata, and for them to be prevented to commit future criminal liability. So magkaka-acquire sila ng mga mag-undergo sila ng pwedeng reintegration, but then would that mean, yun ang tanong, kung hindi ba sila makukulong dahil na nagkaroon na ng kanilang intervention? Depende po yan sa content ng decision po ng korte. Kasi when you talk about rehabilitation, hindi naman po binabanggit doon na you will be completely exonerated or mapawalang sala ka dahil sa krimen na ginawa mo. You might be, gaya nga din sa mga regular na prisoners po natin, ma'am, ngayon, na nasa kulungan, di ba, they also undergo rehabilitation. But then, does it mean na meron sigurong trato na good conduct allowance doon na maiiksiyan yung kanilang pagserbisyo doon sa kanilang kaso, mababawasan lang, but then it does not mean that they will not be serving the sentence. So magsiserve pa rin sila ng sentence. Kaya lang yung good conduct allowance, merong computation sa ating mga nasa BJMP, may computation po yan para mabawasan ang kanilang pag-stay doon sa kulungan, but then it does not mean that they will be stripped off or mawala sa kanila yung kanilang yung kanilang penalty. Nandun pa rin po yung kanilang penalty to be imprisoned. Follow up lang, attorney, kasi meron din pong curious kami, attorney, regarding Identicon. Kailan po ba maibaga or kukunin ng DSWD ang case ng isang minor? Or kailan ba nga maibaga nga igaman ko maiti pulis dahil iti na kaso iti minor nga involved iti may isang krimen? Kas kuma dahil iti na napasamak, dito na benggit, dahil iti na bullying or dahil iti na bugbugan. So, katno ba nga maibaga nga dapat nga dahil iti na pulis kuma iti mang-igam iti may isang kaso iti minor, attorney? Actually, wala pong, hindi po, hindi siya restrictive in a particular age bracket. Kasi kung yan ay involving a child na below 18 years old, meron na po tayong tinatawag na women and children's desk. Di ba, ma'am? Sa ating mga PNP. So kung meron pong mga kaso involving mga bata, so directly na pwede na po kayong pumunta sa PNP for assistance or help. Kasi sila po, meron po talagang desk na nakadesignate para sa ganyang mga kaso na they have to handle. Hindi po pwedeng tanggihan na kung merong nag-report po doon pertaining to abuses to children, pwede po nilang tanggihan. Hindi po, kasi yan ay parte ng kanilang trabaho bilang yung assignment nila na meron nga silang designated na opisina na natawagan pang di ba, yung ating Women's and Children's Desk. So, hindi po dapat sila tumanggi doon. Ngayon, kung may nagbugbugan, so it happens between children, so meron bang, pag nakita nila na merong krimen that is involved, meron or wala pang krimen, kasi hindi naman nila obligasyon na to determine whether this is crime, merong nangyari na incident dyan.
dapat yung mga ganong insidente, it should be reported to the PNP. Okay, so parte po yan ng kanilang trabaho, particularly sa ating WCPD, yung ating Women and Children's Desk. Okay, so mag-report lang po sila doon. Okay, sir. So, attorney, baka panghuling tanong na lang po sa akin. So, meron po bang hakbang na pwedeng gawin na laban dito sa mga nakakatanda na gumagamit ng mga menor de edad sa paggawa ng krimen? Or meron po bang update dito sa isang certain na law or provisions na yung parents ang magiging liable sa nagawang krimen ng anak, attorney? Okay, so when you talk about children, lalo na kung yung bata na yan would not still cannot be made liable criminally or criminally to that particular crime that he has committed. So, di ba nabanggit ko ma'am na merong civil liability. Kasi when you talk about criminal offense, crime, na nakasaad po sa ating revised penal code under Article 100 that every person criminally liable is civilly liable. So ngayon, kung yung usapin ay, siyempre, ang issue dyan, civil liability, monetary obligation. Ang tanong ng karamihan, meron bang pera yung bata para panagutin sa kanyang danyos? So yun ang tanong. Nabanggit ko tuloy na kung hindi yung bata ang managot, siyempre, ang kanyang mga magulang. So ngayon, ang tanong, saan ko ba hinuhugot yung aking basehan? Bakit ko nabanggit yon? So actually, nasa Civil Code of the Philippines, particularly sa parental authority na tinatawag, na it is the duty of the parents to supervise their children and to ensure that they do not cause, that these children should not cause harm to others. Nasa Article 2180 po yan ng ating Civil Code, na kung babasahin mo, parents are liable for the damages caused by their minor children who live with them unless the parents can prove that they acted with diligence of a good parent to prevent the damage. So, obligasyon yan ng parents. So, it's up for the parents to prove na meron nga talang due diligence na tamang pagtuturo sa bata na yan na sana ay nakaprevent doon sa damage that was done. But generally speaking, talagang yung parents na yan would be liable for the damages caused by their minor children. Hindi mo pwedeng sabihin na porket wala ako doon sa time na yon. Okay, wala naman ako doon nung nangyari yung krimen. But then, nire-recognize po ng ating batas, particularly sa ating civil code, na meron tayong tinatawag na parental authority. Okay, na it is your duty as parents to supervise your children. Na hindi po sila nakakakos ng damage to other children, especially when they are in school. So, of course, doon naman sa eskwelahan, dapat sa punto na to, ma'am, gusto ko ring ulitin na basahin sana ng ating mga eskwelahan din ang ating Anti-Bullying Act of 2013 kasi parang hindi pa nila binibigyang importansya ito with the rampant cases ng bullying sa eskwelahan. Nasa batas pala ng Anti-Bullying Act na kailangan ang paaralan ay magkaroon ng Anti-Bullying Act policies na i-adapt niya from the national law. Na yon ay part ng kanilang yung handbook. Okay, student handbook na ibibigay sa mga bata at doon pa lang sa mismong pagpasok ng mga bata sa eskwelahan, dapat ito na yung isa sa mga highlights ng kanilang orientation ang tungkol sa anti-bullying policies ng paaralan. Kasi ngayon, ang nangyayari kasi, we are more focused on the nakapokus tayo sa academics, hindi natin nabibigyan importansya na meron palang mas malalim din na problema na pinaghuhugutan sa ating mga kabataan. Na it's because of their lack of knowledge na meron pala silang pananagutan din kung meron silang ginawang hindi tama sa ilalim ng eskwelahan, ay pwede silang managot sana sa Anti-Bullying Act. Kung alam lang nila yon, siguro
at that point, iniwasan nilang gawin yan. Kasi nga, recently nga ma'am, dito, in just few months ago, meron ngang bata na nagpakamatay dahil lang sa bullying. So, nagpakamatay siya dahil dyan sa bullying na yan. So, sana hindi na tayo haantong sa ganun. Kung sana doon sa start pa lang ng klase, dapat binibigyang importansya ang pagkakaroon ng anti-bullying policy ng eskwelahan. And wag ding matakot na dahil meron issue ng bullying sa eskwelahan na yan, nakakababa daw ng performance ng school na makakaapekto sa kanilang promotion. So wag tanang isipin yon. Dapat we always have to think na Diyos na ang magre-reward sa inyo niyan. Mapopromote ka rin kahit na magkakaroon kayo ng report tungkol sa bullying. Bakit? Ano bang masama na iba? Na mag-report, hindi rin makakapekto yan sa iyong performance. So, huwag po kayong mag-alala kasi yan yata kaya yung mga eskwelahan din, tinatago nila, sinesettle na lang amicably. Although, it is encouraged not to settle amicably, but then, if that would really require yung tawag nito, intervention ng ating mga otoridad, gaya ng pulis, dapat iparating natin. Nagbugbugan na nga, iareglo mo pa. Meron na, are you still waiting the time na merong mamamatay dyan sa eskwelahan na yan bago kayo mag-act na tatawagin ang presensya ng pulis? Kung as early as there is the presence of what we call abuse in that school, na it would constitute bullying, so dapat makarating na sa ating otoridad para at that point, ma-address na yung problema. Okay, huwag kantayin na meron pang may buwis na buhay bago nyo i-report po sa mga otoridad. Okay. So maraming salamat po, Attorney. Back to you, Bombo Janice. Okay, so thank you so much, Bombo Nove. And Attorney, sakbay, ang nag-ended. Okay, sakbay nga again, iti programa tayo kahit ko lang nga i-share dito. I can itihas ang kabasit pa sa ludsudek. Kasi, dati bahay pag-asa, dito syudad Tilawag, Nujak Mariro kat adda, dito nakabaybayagen, from Nujak Mariro 16, apay lang ingana nga nadanon na iti 18 ket nagbayag isuna iti bahay pag-asa. Aga po iti deti panangulit-ulit na iti krimen na ang nararamid kesyo agtakas and then agaramid tuman iti krimenen, and by the time of 18, Attorney, gapo iti deta rumbeng kadi ken insigida kadi ang deti ket dapat nga maiapanen iti pagwaludan or nakadi digitay supposedly nga proseso ng runa kita kastoy iti should I say notorious deti nga ubingen, Attorney? Yes, DJ ngamin ma'am talaga deta bahay silangan. So ang intention niyan is actually nakafocus doon sa rehabilitation. Na hindi na sana mangyari pa yung sunod, parang hindi na siya makagawa ng karagdagang krimen. Kasi ina-avoid niya yan yung recidivism na tinatawag or yung paulit-ulit na pag-commit ng krimen. So ngayon, syempre, yung pagtakas niya, that's already outside. Hindi na rin makontrol yan ng ating DSWD, so it's beyond their control already. Although they might have dinagdagan siguro yung kanilang intervention or protection para lang ma-prevent yung bata na yan, but then ginagawa pa rin niya. So, of course, yung sabi natin na upon reaching the age of majority, pwede na siyang i-transfer doon sa mas akmang pasilidad na dapat, kung saan siya dapat na nakalagay. So, syempre, rather than he will cause further damage to other children, dapat i-transfer na yon sa mas yung kinalalagyan niyang pasilidad. So, kung yan ay sa kulungan, so be it. Okay, so yun naman po ang nakalad po sa batas. Okay, Attorney. Okay, Attorney. Anyway, thank you so much. Kita sapay iti sumaruno ang nataganan ni adapay kamakam asaludsud gaya to. What about digitay diversion programs, Attorney, para digiti children in conflict of law? Makatulong ka digitoy, Attorney. Okay, so ang pagtulong naman, yung pagdating po sa mga diversion programs, it's more of the
yung aim niya kasi is to rehabilitate. So, yung para hindi na sila mag-cause pa ng further crimes paglabas nila doon sa bahay silangan. So, yun naman ang intention. It's more of a restorative procedure yung gagawin dyan. Restore sila sa tamang pag-iisip. So, yun naman. So, when it comes to its effectivity, so sa tingin naman natin, nasa ano na yan eh. Nasa local government unit na yan kung paano nila i-handle yan. So, hindi naman nasakop yan ng batas. Hindi na ba sakop ng isang abogado yung tungkol po dyan. So, nasa implementasyon yan ng ating local government unit. At sana yung sa ating mga local government unit level pa lang, unang-una gusto ko sanang iparating din na they should focus on tawag nito ma'am, yung education gaya nito. Na dapat ipaalam natin sa kanila na meron talagang responsibilidad ang mga bata na meron silang pananagutan sa ilalim ng batas na hindi lang yung totally na sinasabi nating wala. Okay, yun lang ang gusto ko iparating talaga na meron kayong pananagutan kahit na kayo po ay isang bata. Okay, so lalo na sa mga 15 to 18 years old na mainit kayo sa mga ginagawa ninyong yung mga, di ba, yan na yung age kasi na talagang marami ang na-involve sa mga physical abuse sa kapwa bata, pananakit. So, this is to inform you na meron kayong kinalalagyan sa batas at pwede kayong managot at pwedeng ikakulong nyo yan at masisira ang buhay nyo. Okay. Anyway, attorney, thank you so much. Last talaga ni Zion. Okay, attorney, thank you. And nasapay ko mga tamakad kadwadaan tumanen into na sumaron no Domingo iti sa balin tumanen ya tupiko tayo. May panggap kaniti linteg dito paghilyan tayo nga Pilipinas nga rumbeng nga mamuana kaniti listeners and viewers tayo iti Bombo Radio Philippines. Again, good afternoon and thank you so much, Attorney Kid Castro. Okay, so Rizaya, mga kabombo, and of course, itibiyang mera po iti Bombo Radyo Baguio, ani Bombo no